if you're doubting or wondering if God hates you, if God is neglecting you, if God is not interested about you, dahil sa ang layo-layo mo na sa Kanya, dahil sa lumayo ka na sa Kanya, dahil sa nawalan ka na ng gana sa Kanya, dahil alam mo kung gaano ka lumayo sa Kanya, nawalan ka na ng gana sa lahat patungkol sa Kanya. So ngayon napapaisip ka kung galit kaya sa akin si Lord, hindi na kaya ako tinitignan ni Lord? Nire-reject na kaya ako ni Lord? Nagkaroon ka ng ganyang feeling and thinking dahil naranasan mo na yung magkaroon ng relationship kay Lord. Naranasan mo na kung paano siya makipag-usap sa'yo, naranasan mo na paano siya makipag-fellowship sa'yo, naranasan mo na kung paano siya mag-impress sa'yo, naranasan mo na kung paano kanya i-comfort, i-encourage, naranasan mo na kung paano kanya bigyan ng word, naranasan mo na kung paano siya sumama sa'yo, kung paano kanya sinamahan, naranasan mo yung pagiging father niya, naranasan mo yung pagiging Diyos niya sa buhay mo. Kaya ngayon, namimiss mo yung ganong relationship nyo ni Lord. Kaya napapatanong ka ng ganon kung tinitignan pa kaya ako ni Lord? Mahal pa kaya ako ni Lord? And to tell you now, He is not mad at you. He is not neglecting you. He is not rejecting you. In fact, He is looking at you intentionally. He is so tender-hearted. He is so compassionate. Throughout the years, the months or weeks na nineglect mo si Lord, He is looking at you. He is desiring you. Sinasamahan ka pa rin niya. Inaantay ka niya. And He is so patient with you. Sobrang haba ng pasensya sa iyo ni Lord. Sobrang haba ng pasensya sa iyo to the point na talagang inaantay ka niya intentionally for you to come back to Him. Maybe you also need to hear this. Ayoko masyado magpaka-vulnerable dito, no? But I'm fighting. I'm literally in the spiritual battle. And 'di ba sa battle or sa kahit anong like kunwari sa boxing, 'di ba? Labanan 'yon. Hindi pwedeng hindi ka masusuntok. Hindi pwedeng hindi ka matutumba, hindi pwedeng hindi ka ma-out of balance, hindi pwedeng hindi ka mapapatumba. Pero as you keep on fighting until the end, no? Kung malakas yung endurance mo, kung malakas, you have enough strength, no, to fight that battle, mananalo ka. Mapapanalo mo. Ngayon, I'm literally in the spiritual battle and I'm fighting. Dahil alam ko, I know within me, I know in my spirit that I have enough strength to win this battle, no? Ngayon, sobrang sorry ako kay God lately. Basta sorry lang ako ng sorry sa Kanya. Tapos na ako mag-rant, no? Tapos na ako maging honest sa Kanya na, Lord, naiinis ako. Lord, ganito, ganyan. Tapos na ako mag-rant. After kong mag-vent out kay Lord, nagpaka-honest lang ako na, Lord, sorry. Sorry po talaga. Pero hindi ako lumalapit sa'yo ngayon dahil may kailangan ako. Hindi ako lumalapit sa'yo ngayon dahil... Basta yun, hindi ako lumalapit sa'yo dahil may kailangan ako. Lumalapit ako sa'yo, nagsusorry ako dahil kailangan kita. Lord, gusto kita. Sorry sa mga pagkukulang ko. Talagang nagsusorry lang ako sa Kanya. Dahil alam nyo ba, God spoke to me through my playlist. Sobrang legit talaga na yung kanta kasi naka-random siya. Yung pagkasunod-sunod ng kanta, literal na God is speaking to me na kung ano yung tingin niya sa akin that time, kung paano siya sa akin sa mga time na parang nag-vent out ako, nagra-rant ako, naglaylo ako, ganun. Ito yung mga kantang yon, ito yung mga impressions din ng mga kantang yon. And wait lang pala, bago ko i-share yung impression sa akin ni Lord, in order for you to hear God speaking to you, you need to be in a position na you are sorry to God, you are humbling yourself to God, you are being honest kung ano yung mga kasalanang nagawa mo, you are being honest na nadapa ka, hindi ka na nagdadahilan, hindi ka na nag-excuse kung bakit mo nagawa yung mga nagawa mo against sa Kanya. You're just sorry to God. And yun, i-share ko na nga yung kung paano nag-speak sa akin si Lord while talagang I'm humbling myself
before Him na, Lord, sorry po talaga. Hindi ko deserve yung grace mo, but Lord, I need you, Lord. Then God spoke to me through my playlist. Yung unang kanta is Nararapat by Spring Worship. It's all about adoration na inaalala kung sino si Lord, sinasamba kung sino si Lord, na deserve ng pagsamba ni Lord, deserve ng God is worthy of our praise, God is worthy of our faithfulness. God, it's all about adoration to Him. He is more than worthy of all our praises and worships in spirit and in truth. Yung pangalawang song is yung kasama natin ng Diyos. Kung familiar kayo sa song na yon, yung chorus sabi doon, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Impression sa akin ni Lord doon sa song na yon is pinapaalala niya kung paano niya ako sinamahan throughout the years. Pinaalala ni Lord sa akin yung katapatan niya throughout my life. Pinaalala sa akin ni Lord kung paano niya ako sinamahan. Pangatlong song is Nothing Else by Cody Carnes na inimpress sa akin ni Lord through that song. He just reminded me of my prayer na hindi ako nagsusorry sa Kanya dahil may kailangan ako sa Kanya. Hindi ako nagsusorry sa Kanya dahil alam kong kaya niya akong i-bless. Hindi. Pero nagsusorry ako sa Kanya kasi naalala ko kung gaano ko siya kagusto. Naalala ko na, Lord, Ikaw lang yung gusto ko sa buhay ko. Na Lord, sa'yo lang ako satisfied. Na Lord, nakot ako ng presence mo. Gusto ko lang magstay sa'yo. Sa presence niya lang, gusto ko magstay. Yung pang-apat na kanta is yung Grace by Laura. God assured me that I am forgiven, na pinatawad niya na ako, na pinapatawad niya ako. Di ba sabi doon sa kanta, each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. Na God assured me, kahit gaano pa karami yung mga pagkukulang ko, kahit gaano pa kalaki yung kasalanang nagagawa ko, His love can cover it. Na di ba sabi sa Bible, love covers a multitude of sin. At ayun yung assurance na binigay sa akin, Lord, through that song. And yung limang song, nakalimutan ko yung title kasi huli na nag-make sense sa akin na kinakausap na pala talaga ako ni Lord through that, through my playlist. Parang sinusort ko pa sa isip ko na, ito yung kailangan kong marinig ito yung kailangan kong sagot Kaya huli na lang siya nag-make sense sa akin. Pero yung fifth song is, praise song is, it's a celebration na God impressed to me. He is celebrating sa muli kong re-restore ng tiwala ko sa Kanya, sa muli kong pagpuput ng tiwala ko sa Kanya. And yung pang-anim na song, Psalm 23 by Joshua Sherman, God assured me again na He will take care of my needs, na Siya yung bahala sa needs ko, nakikita niya lahat ng needs ko. Siya na bahala doon. Even needs ng family ko, needs ng mga taong malalapit sa akin, siya ang bahala doon. And yung pang-7 na song is Your Presence by Planet Shakers na yung sabi doon, I love your presence, I love your presence, Father, where you are is where I wanna be. Ewan ko kung tama yung tono, pero ayun na nasinat sa akin ulit ni Lord na yung totoong mahal ko sa buhay ko is yung presence niya. Yung presence niya lang. Na hindi kahit ano, sino yung totoong gusto ko, pero yung totoong mahal ko, pero siya lang yung totoong gusto ko, at siya lang yung totoong mahal ko sa buhay ko. And yung pangwalong song was Stay Amazed by Gateway Worship na naalala ko na I'm so literally amazed pa din when I remember who God is sa buhay ko. Hindi yung what He can do, pero when I remember who He is and kung ano yung mga ginawa niya para sa akin, at sa sobrang pagka-amaze ko sa Kanya, I can't help it but to trust Him. I can't help it but to praise Him, to worship Him, to adore Him, to want Him again. And yun, that's how sweet our Father in Heaven. Kaya if you're wondering kung He is mad at you, if He is neglecting you or rejecting you, hindi. Kung namimiss mo siya, kung namimiss mo yung presence niya, mas namimiss ka niya. Yun lang, God is healing our hearts. God bless us all.